bilang mananampalataya, bakit nangyayari ang mga ganito. At talaga, kailangan po natin na nandun tayo manalangin upang maunawaan natin ang mga nangyayari. Tayo patuloy na manampalataya sa Panginoon at paglilid sa Kanya ng buong puso. Kasi sa ating kapwa, lalo na po sa ating mga kapatid na ayun po medyo nalalamig o hindi pa natin nakasama sa bawat pag-bulay-bulay ng salita. Kung magkakaroon tayo ng Bible study, sanit, panalangin din po natin sila na magkaroon tayo ng isang panalangin na huwag ka nga ng palataya upang mapunan ang ating mga panalangin sa ating Panginoon. Kailangan po sa gusto ko mapulat pagsamita. Oh, di ka na school. Meron ka? Meron ka? Wala na, lobat na po eh. Lobat. Wala na ibang mic? So, ayan po, basta po din sa pag-aaral ko sa gabi dito, sa pag-aaral ko natin. Ang akin lang po ay patuloy na sa lahat ng gagawin natin, sa araw-araw ng ating buhay, patuloy natin gawin ko na may puso. Kasi pagkos hindi natin ginawa ito ng walang puso, parang ginagawa mo lang yung parang nabibilit ko na sa buhay mo, yung ginagawa mo sa pananalangin. Pero kasi yung sabi na diba sa Biblia, gawin mo kami buong pag-ibig. Lagi mo una doon na pag-ibig. Saan po ba nagaling ito? Dito sa puso. Kaya sabi ko sa Lucas, binabasa ko kasi ako sa Lucas 3:1 tayo, na ano man yung gagawin mo, samahan mo lagi ng may puso. At lagi natin panalangin yung mga kapatiran natin na nangihina o nakakaranas ng mga bagay na o dumadaan sila sa mga sitwasyon na akala nila na bakit lagi na lang silang gano'n. Pero malaking tulong na ipanalangin natin sila sa Panginoon dahil niya, di ba? Kasi pinanalangin natin yung kapwa natin, nararamdaman niya yun. At kung sa atin din, nararamdaman din natin na nagiging kalakasin natin ang bawat panalangin ng bawat isa. Kaya kasi So, ako rin, dagdagan ko rin. So, purihin ang Panginoon. At actually, isang panawagan na to sa atin na manalangin tayo talaga. So, despite ng ating mga pinagdadaanan at ating mga talagang battles, actually, ang nagbabatas ngayon, yung mga naapektuhan ng bagyo. So, hindi natin alam kung ano yung sitwasyon nila, pero ito'y angkop ngayon sa ating pinag-aaralan ngayong gabi. Kasi bakit paano ko po nasabing angkop na angkop ito sa atin at paano natin ito ngayon i-apply. Kung niyo pong mapapansin sa ating mga Bible, ano yung unang sinabi dyan? Doon mula sa verse 10, bago makarating ng 18, verse 18. So, ibig sabihin, nandyan yung title pa lang, mga kagamitan pangdigma ng kaloob ng Diyos. So, ibig sabihin, dito sa 18 kasi to, yung sa 10 to 17, nandyan po sinabi lahat dyan yung armor, yung ating mga sandata o mga baluti
na ating kailangan. So ano yung mga ano yan, mga sandatang yan. Yan yung belt of truth, sandal of peace, di ba? Shield of faith, helmet of salvation, sword of the spirit. Andon, iba-iba po. But this time, dito sa verse 18, nag-iba po bigla. Bakit? Kasi po ang panalangin sa atin, tulad nating mga mananampalataya o sundalo po ni Kristo, tayo po ay soldier. Ibig sabihin, mga sundalo tayo ni Kristo na nakikipagdigma. So, ibig sabihin, kailangan po natin as a soldier, ito po yung ating lifeline. Kumbaga, di ba may laro dati na call a friend or may lifeline. So, ganun po tayo ngayon sa Panginoon. Ngayon, dito, pinapaliwanag po ni Paul yung armor of God. Pero, sa bawat mananampalataya, yung laban kasi, meron pong spiritual na laban na nabanggit kanina ni Deaconess Rose, yung spiritual warfare. Kung mapapansin natin dito, doon sa mga kagamitan na sinabi po, doon sa belt of truth, shield of faith, di ba? Sword of spirit, hindi po nabanggit doon yung panalangin. Napansin niyo po ba yan? Wala doon. So, ibig sabihin, yung armor na ito po ay, ibig sabihin, ito ay humihinga mula sa ating hininga yung panalangin. Yun po yung ibig sabihin ng prayer. The communication sa atin, papunta sa Panginoon, it's a breath. So, yun yung armor na isa dito sa nasabing kagamitan. So, tayo bilang mananampalataya, hindi po binanggit talaga ang panalangin doon sa mga armor. Bagkus ito ay, kung ating pag-uunawain, yung lalim ng pagkaunawa dito na sinasabi ni Paul, ay talagang ipanalangin natin. Pero ito po ay hinga, kapangyarihan ng breath natin or hininga. Kasi nga si Lord, nung tayo ay nilikha, anong ginawa niya sa atin? Hiningahan niya tayo, binugahan niya tayo. So yun yung prayer natin ngayon sa Panginoon. So, yung prayer na yan, ay ito po ay ibig sabihin, tayo po, mananampalataya ay dapat pong manikluhod ng may paghingi. Di ba? Humihingi tayo nagpipray. So, ang panalangin po ay dapat po merong taos-pusong pakikipag-ugnayan sa Diyos, hindi lang ito sa basta ritual or hindi sa ating relasyon. Kumbaga, ano na to? Kasi may hininga. Hanggat may hininga tayo, this is a way of communication natin sa Panginoon. Meron po akong tatlong maikling puntos lang. Makita lang natin, ang prayer daw po ay para po siyang atmosphere. Di ba may pag-asa tayo? Philippine, atmospheric, geographical. Hindi ko na alam susunod. Yung pag-asa. Yung pag-asa. Pero, alam niyo po, ito po, ang panalangin po, ay hangin po ng ating kaluluwa. Kumbaga, prayer is the atmosphere of the Christian soldier. Tayong mga mananampalataya, di ba po? Hindi nga ito nabanggit na bilang mga armor natin or mga sandata, ang mga baluti, pero ito ay, ito po kasi yung pakikipag-ugnayan natin. Ito po yung nagko-command mismo sa kilos ng Panginoon sa atin. Humihingi tayo lumalabas sa ating bibig, that is a prayer po talaga. Di ba po? Kung ating titignan, yung pakikipag-ugnayan, we need the communication from us to God, ay kailangan. So, yun po yung kailangan na sinasabi po ni Paul dito. Kaya ang prayer ay hindi sinama doon sa mga armor. Amen? So, wag natin gawing, kaya tayo po sa prayer po, dapat po, ito po kasi nagbibigay sa atin ng direksyon, nagbibigay sa ating ng lakas, ng tagumpay bilang sundalo ng Panginoon. Ibig sabihin, dapat po sa ating mga buhay, hindi po ito yung magiging last resort natin. Kasi dapat intimate yung ating communication sa ating Panginoon. Amen? That is a prayer. Hakbang or may hakbang tayo na tuloy-tuloy or routine na tuloy-tuloy, yun po yung prayer. Hindi dapat po yun nawawala. Sa pangalawa ko, prayer must be constant and spirit-led. Hindi po dapat, sabi nga kanina, dapat daw po, ang sabi po ni Paul, pray in the spirit of all occasion. Ibig sabihin po, in the spirit, pinangungunahan at pinasisigla ng
Espiritu Santo. So tayo, kung nananahan ng Espiritu Santo sa atin, yung dasal po natin, hindi po ito paulit-ulit or basta lumabas na lang sa ating isip, kundi ito ay nagmumula sa puso natin. At inspirasyon po yun ng Panginoon sa atin. Kumbaga, yung prayer po kasi natin, sabi nga, pray in all occasion. Di ba? Spirit-led. And in all occasion. Dapat saan? Saan tayo dapat manalangin? In public and private. Saan pa? Maikli o mahaba ang ating dapat panalangin. And yung dapat, ang ating mga panalangin, ano din po daw to? It is a praise or sa pananalangin natin, nangihingi din po tayo, pwede po tayo magpuri or yung supplication natin. Di ba humihingi po tayo ng supplication sa Panginoon? Kaya lahat ng panalangin ay mahalaga kung totoo sa ating puso. Yun yung mahalaga. On all occasion, walang particular na oras. Ibig sabihin, on all occasion, kahit ano pang ginagawa mo, pwede ka pong manalangin. Amen? Kahit kailan. So, ang tunay po naman na nanampalataya ay hindi lamang po nasabihin natin, di ba? Yung iba, may 3 o'clock prayer. Di ba? Pero dito, sabi ni Paul, on all occasions. Maliwanag na maliwanag po yan. So, sa aking pangatlong kailan din, prayer requires watchfulness and perseverance. So, ibig sabihin, watchful po tayo. Maging alerto tayo. Ibig sabihin, may dumating ambulansya, may dumaan na ambulansya, may nadisgrasya. Tulad ko, pag may nakikita ako, may dumaan na ambulansya, nilampasan ako, Lord, ikaw na po ang humipo doon. Ganun na po nga. Yung heart ko, minsan ganun po. Lord, ingatan mo siya. Ganun na po. Ibig sabihin, watchful tayo sa mga, alert tayo sa ating mga panalangin. At hindi po dapat tayo inaantok, hindi dapat tayo nalilibang, or yung panalangin natin hindi tumatakbo sa kung ano-ano man, or parang lumilipad yung isip mo. Dapat focus po tayo sa ating Panginoon. That is the pure and perfect prayer natin para sa Panginoon. Kasi sa nananalangin po tayo, hindi po sa tao, kundi sa walang hanggang Diyos po ang ating hinihingihan or ating kinakausap. Nakikipag-ugnayan po tayo sa Diyos na makapangyarihan. So, idinagdag po ni Paul dito, keep on praying for all the saints. Ibig sabihin, lahat po ng manggagawa, lahat ng mga kapatiran. So, hindi po natin kasi solong laban ang buhay. Kaya nga, yung sabi ni po, hindi ko na-stress kanina, ipanalangin natin ang Jesus reigns. Yes. Kasi nga, hindi talaga natin, hindi nila kakayanin ng solo, yung laban ay hindi natin kaya na solo lang natin. May kasama po tayo dapat na kumpanyon, kung lang iba kundi ang ating Panginoon. Amen po? Kaya dapat nating ipanalangin ang isa't isa. Yun yung po yung napakahalaga. So, ang tunay na sundalo po ni Kristo ay hindi sumusuko. Kung hindi man sinagot ngayon, sinabi ni Lord, hindi, no, oo, or wait. Di ba? Kaya nga si Ma'am, hindi ka na-slows, wait daw siya, sabi niya. Kung pinagpipray man niya, ang kanyang Mr. Right. Ginagawa pa lang. Mr. Right. So, sabi ni Lord, wait, yes or no. Hindi muna ngayon. Di ba? So, ganun po. Kaya kailangan natin, sabi niya, kamaya, ako ang sinagot ni Lord. Lord, sana makapag-asawa na po siya. Ako ang sinagot. Eh, hindi nakapag-asawa siya. So, kumbaga, on our behalf. Ibig sabihin, pwede nating ipanalangin yung kapatid kung effective ka at nakikinig sa iyong Panginoon at kaugnay mo talaga ang Panginoon, malinis ang puso mo, yun ang pinapakinggan ng Panginoon. Hindi man niya pinag-pray, pero sinagot siya. Amen? Yes. Napaano po, pinaalim ko nga talaga. Pinansilit ko naman po yung alam para mag-isip ko ako ng maaga. Kasi, fasting blood sugar na po ni amin. Pero nung naalin ko nga ako, magsisix na po. Kailangan niya, kung matrap ito, madidilig ko kami sa fasting blood. Sabi ko, ito na nakakaalin ko. Kaso, naranasan
Christian ng palataya na kapag kinukuha ko yung pag-ibig, nanlalangin ko talaga ako dito sa kanino. Kasi ayoko po na rin ano kami, din baka matrapit pa. Bali nawawala po kami yung pagpasting niya. Pero kung yung Panginoon yung ano kami, naayos yung pag-ano namin sa paano ni Ami. At doon ako nagpulit talaga lalo nung nakita ko yung result ng blood sugar ni Ami. Bumaba na? Hindi ko ang binaba. Ah. Hindi ko nag-85. Praise God. 245. Wow. Kaya sabi ko, pulit talaga ang Panginoon mo. Ang patang sa amin. Patuloy ka lang magdita. Tapos pinapanalangin ko na yun. Kaya isipin ko yung pagiging magkakay niya sa mga pagkain hindi nakakabulo sa kanyang kalusugan. Amen. So, gusto ang katawan. Dami. Yun nga po, Nay. Inilig ko talaga yun. Pwede po kayong sagutin ni Lord on an instant. Lalo't alam niya yung kalagayan nyo, alam niya yung sitwasyon nyo, alam niya yung limitation nyo. Yun po si Lord. Amen. Yes po, oo. Alam ni Lord. Kasi nga, ito, kailangan ko itong tumulungan tong anak na to. Ganon si Lord sa atin. Hindi niya tayo pinababayaan, Nay. Kaya, purihin ng Panginoon, napakagandang testimony niya, Nay, talaga. Sa Diyos ang papuri. So, kita natin, kahit na ibang kapatiran, hindi man natin mabanggit isa-isa yung pangalan, pero kapatiran sa aming iglesia, pag ganun yung panalangin mo, general man, or ano, pero pag may specific kang prayer na gusto mong gumaling talaga, at talagang gusto mong mapagpala talaga, sabihin mo yung pangalan, which is required sa ating Panginoon. Be specific in prayer kung gusto mo talagang masagot. Diba po? So, may ganun din po, Nay, na prayer. Hindi lang tayo magje-general sa ating prayer. So, yun po, hindi lang tayo, alam nyo, minsan nga, mas maigi pang ipanalangin natin yung iba bago yung sarili natin. That's the heart na tinitignan ng ating Panginoon. Kung ganun po ang ating routine sa ating prayer, sa ating mga kapatid, napakaganda. Alam nyo po, yung pagpapala, mag-overflow na lang yan eh. Hindi mo na yan malamalayan. Ganun si Lord sa atin. Kaya nakikita niya. Kaya nga si Paul, ganito ang sabi niya, bilin niya na, isuot mo yung mga baluti na yan at manalangin. Kasi talagang, ang kaaway ay pwede tayong atakihin anytime. Di ba sabi nga, ang kaaway ay parang leon na umatungal at naghahanap ng masisila. Yan ang buhay natin. Ganun na ganun po tayong mananampalataya. So, sa aking conclusion po, hindi po optional ang ating panalangin na ito po ay buhay na natin. We need to live in prayer. Ito po ay ating oxygen. Kaya ang anong sinabi ko kanina, na once na nung hiningahan na lang ng ating Panginoon, that's the oxygen na tayo, makikipag-ugnayan din tayo sa ating Panginoon. Hindi po siya isang beses. This is a daily routine po natin. Ba, Sam? Gets? So, yun. Purihin ng Panginoon at lahat ng katagumpayan po ay nadadala sa panalangin. Amen? So, wala pong matatag na mananampalataya kung hindi dumadaan sa matinding panalangin. Di ba, boy? Malakad ka mag-isa. Di ba? O, anong nagagawa ni Lord sa'yo? Di ba? Successful lagi yung punta mo doon, nakakauwi ka, hindi nag-blurred yung paningin mo sa daan na masyado. Di ba? So, yun. So, purihin ng Panginoon sa mga ganung bagay. Kaya nga, yung digmaan po natin, our spiritual warfare ay hindi po biro. Tayo, gustong sirain ng kaaway, mga pamilya natin, gagamitin niya yan para lang masira tayo, pero huwag tayong papayag at dalhin natin sa mahigpit na panalangin. Amen? So, kaya, huwag tayong nating kakalimutan manalangin talaga. Once na bumangon tayo, minsan ako ganun eh. Ang isa pang powerful na prayer, mag-lay hands natin sila. Nakasama yung panalangin. That is the powerful routine ng prayer. Kasi then, talagang i-bold mong sabihin sa Panginoon na, Lord, pagalingin mo or we claim na lang, huwag mo sabihin pagalingin mo, claim the answer, the victory. Ganun na po pala, ganun talaga ang prayer. So yun po,
So, ang sandata natin ay talagang napakaganda. Yung kapangyarihan kasi ng Panginoon ang siyang bumabalot sa atin through prayer. So, yun po, sa Diyos ang papuri. Si Sam, baka may naunawaan ka na, Sam. Something na